Okay, good day to all of you. Grade 7. We are going to discuss the Unit 6. So this is the final, no? This is the last unit in the second quarter that we are going to discuss. So let's start with the lesson 1 titled Feeding Management for Poultry and Livestock Animals. So in the title pa lang, alam na natin, may isa-isa na po natin kung ano ba yung pag-aaralan po natin sa lesson 1, ano ba yung tatalakayin po natin sa lesson 1. Isa-isahin po natin, feeding, pagpapakain, management, pagsasaayos. Saan daw po? For, para saan? Poultry, o yung mga inaalagaan na ibon, di ba? Iba't ibang klase ng ibon, mga birds. Okay, kasama na dyan yung manok, kalapate, ah, bibe, gansa, ano pa, at iba pa. And also yung mga livestock animals po natin, kagaya ng kambing, baka, kalabaw, rabbit, baboy, at iba't iba pa na tinalakay po natin sa nakaraan. So in this lesson, you should be able to do the following. So at the end of the lesson, identify kinds of feeds and feed ingredients suitable for poultry and livestock. So malalaman po natin, dapat alam niyo na po kung ano dapat na ipakain sa mga livestock and also the for poultry um, animals. Apply principles of feed measurement and calculation. So dito tatalakayin din natin kung gaano karami ang dapat na pinapakain. O, dapat ba kapag bumili ka ng isang sakong feed ay maubos mo yun sa isang araw? Siyempre, logically naman, hindi naman dapat ganun, ano? Kasi kung iubusin mo sa isang araw yung mga feeds, yung isang sako ng feeds, depende na rin pala sa bilang ng inaalagaan mo. O, mag-isip tayo in the future kung sakali man na tayo ay mag-engage sa pag-aalaga ng mga hayop ay gaano ba kadami yung dapat na ipakain po natin. So, next, discuss feeding frequency, gaano kadalas, and feed safety. Kasi hindi naman lahat ng feeds ay dapat mong ipakain. For example, kung poultry, hindi dapat yung malalaking butil ang ipapatoka mo dun sa kite. Opo, dapat yung maliliit na butil ng feed ang pwede mong ipakain sa kanila. And also, dapat ma-practice po natin yung occupational safety and health. Ito, tandaan niyo yung pinaka ano na to, yung OSH, OSH. Yan, lagi niyo pong matatalakayan sa iba't ibang mga subject, lalo na po sa mga coverage po, na may coverage sa TLE, no? So, in feeding operations, ayan. So, my dear grade 7, we are going to discuss feed your farm animals. So, ayan, natin gawin yung activity. Okay, si Dr. Color Rolepson. Ayan. Sino nga ba siya? Who is this? Si Dr. Isle Color Rolepson is a veterinarian. So, isa daw siyang veterinarian. Ano pa? Archaeozoologist. Ayan. An advocate for pastoralism. Ayan. A form of animal husbandry where livestock is released onto outdoor lands for grazing. Yan. So, pastoralism, pagpapastol. Sa Tagalog lang po, no? Pagpapastol. Ibig sabihin, meron siyang pinapastulan o inaalagaan. Meron siyang pinapangunahan ng mga hayop. Yan. Doon sa labas, sa field. Medyo malawak yun kasi dapat mapaamo mo yung iba't ibang hayop. Hindi lang yung iba, hindi lang tupa. Karaniwan kasi sa ibang bansa, tupa ang inalagaan. Kasi sa Pilipinas naman, kambing, baka, at iba't iba pa. So, may sign na halimbawa sa kalapate, pag pumalakpak ka, alam ng kalapate kung alaga mo yun, alam niya kung anong palakpak mo. 'Di ba? Ganun yung pastoralism. Yung paswit mo sa mga alaga mo. Halimbawa, yung vlogger nga na bata, yung pag tinawag niya yung kawkaw, yung kalabaw, alam na ng kalabaw na pupuntahan niya yung amo niya. Kilala niya yung amo niya. Yun yung pastoralism. Okay? Hindi yan about sa religion, ano? Pagpapastor o pagpapastol ng iba't ibang uri ng hayop. Yun yung ibig sabihin niyan. So her work has been recognized and has received India's highest award for women from the president. So isa siyang kilala.
na tao sa India. So ngayon ay kinikilala naman po natin siya sapagkat meron siyang ginawa, meron siyang naiambag na maganda. So aralin po natin yan. Ano kaya yon? Siya po ay nakatira daw sa India where she owns a small herd of camels, so mga kamelyo, and has co-founded the country's first camel dairy. Ano po yung naging ambag niya sa India? So siya po ay co-founded the country's first camel dairy sa paggagatas ng mga kamelyo. Siyempre, sa karaniwan naman po ay mga baka ang ginagatasan or kalabaw, yan ang ginagatasan. Ano po? Next. Today we are going to explore the building blocks of animal nutrition, understanding how different nutrients contribute to the health and productivity of our farm animals is important. So sana ay naunawaan po ninyo yun. Ang ibig niya lang sabihin ay may kinalaman ng sustansya. Po, may kinalaman ng sustansya sa pagiging produktibo ng ating mga alagang hayop. Yan. So ano nga ba ang role ng feed sa isang hayop o sa mga hayop? So according sa our reference, feeds play a pivotal role in the diet of poultry and livestock animals. So malaki po ang epekto ng feed, each tailored to meet specific nutritional needs. So iba-iba po ang uri ng feeds, iba-iba para po yun sa iba't ibang uri ng hayop at iba't ibang um, specific needs or nutritional needs ng iba't ibang hayop. Okay? And also, i-quote natin yung at different life stages. Siguro aware naman kayo, for example, sa poultry, meron feeds na pangkite. Okay? Yung pangkite, ibig sabihin maliit pa lang, yung kapipisa pa lang, or medyo malaki na, ng konti, pero kiti pa rin siya. So, hindi naman ang butil na ipapakain mo dun sobrang laki. So, meron siyang specific sizes na para lang sa kiti. Meron din yung pang inahin na, or if meron yung pang lumalaki na, yon. So let us explore the various types of feeds and their key ingredients. So understanding the basics of animal feeding. So introduction to the importance of feeds in livestock production. Ito yung ginagawa po natin. Introduction. Overview of proper feeding, right food, right amounts, right times. So kapag sa overview of proper feeding, meron tayong tatlong pag-aaralan o tatalakayan. Right food, tamang pagkain. Yan. Ano pa? Right amounts, gaano ba kadami? And also yung right times, tuwing kailan. Consequences of overfeeding and underfeeding. Ano ba yung kapag ka nasobrahan ka ng pagpapakain, anong pwedeng maging consequence nun? And also, kapag ka kulang naman sa pagkain, syempre, alam naman natin kapag may kulang, yung sobra, meron yung consequences. So benefits of proper feeding, gaano ba kahalaga yung proper, yung tamang pagpapakain, maximizes productivity and growth. Nasusubaybayan mo, nakakatulong ka sa pagpapalago, pagpapalaki ng malusog, ng malusog na hayop na inaalagaan mo. Enhances animal health and reduces disease risk. Ayan, nababawasan daw yung tsansa ng pagkakasakit. Economic benefits through lower veterinary costs and higher yields. So hindi mo na kailangan pang magpagamot na magpagamot ng magpagamot dahil nagkasakit yung mga alaga mo dahil sa maling pagpapakain. Nutritional requirements vary by species, age, and purpose. So, yung nutritional requirements, ibig sabihin, yung nutrition, iba-iba yon. Iba-iba yung meat standards, vary by species. Ayan, ba't ibang uri. Halimbawa, sa hayop, sa baboy, may iba-ibang baboy, di ba? May alam mo, native, yung Hampshire, at iba't iba pa. So, sa native, kahit ano lang ipakain mo, okay na. Pero sa ibang uri ng baboy, kailangan feed talaga. Yung talagang masustansya. Pero yung mga native kasi, karaniwan, kahit na isugan mo lang sa lupa-lupa yan, kakalikalin niya yung lupa. Ano pa? Age, yung edad. O kapag binanggit naman na natin yan Kapag bata, syempre, hindi ganun katigas, hindi ganun kalalaki ang ipapakain. And also yung purpose. Ano ba siya? Halimbawa sa poultry, pang itlog ba siya yung layer?
or siya ba ay broiler na pangkatay, 'di ba? Ano pa? Essential nutrients like proteins, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals. So kagaya nating mga tao, kailangan po natin ng proteins, protina para mag-build up tayo ng para magkaroon tayo ng amino acid, and then ito yung magiging laman po, mga meat. Carbohydrates, ito yung magiging lakas. So also yung fats, ano? Nagiging energy, nako-convert siya sa energy. Vitamins and also minerals, ito yung ginagamit naman ng ating katawan. So, hindi natin tatalakayin pa kasi baka pumunta tayo sa science ngayon. Baka mapunta tayo sa digestive system, respiratory, cardiovascular, skeletal system. Ano pa yung isa? Yung endocrine system. Baka mapunta tayo doon. Pero ibig sabihin lang ng vitamins and minerals, ito yung ginagamit ng katawan natin para magkaroon tayo ng proper functioning. Ganun din yung mga hayop. May proper functioning ang bawat system nila sa kanilang katawan na magre-resulta sa isang malusog na hayop. Yan. So, punta tayo sa types of feed for poultry. O, type of feed for poultry and livestock. So, una, starter feed. Ito yung binabanggit po natin kanina, no? Starter, isulat nyo lang. Kung gusto nyo na ma-screenshot, paki-screenshot. Pero, mas maganda i-notes nyo, kagaya nung nasa, ano natin, nasa direction, ano? Kailangan nyo talaga magsulat. So, una, starter feed. Ano daw yon? High protein for young animals. So, mayaman sa protina yung ipinapakain mo. Bakit? Para mag-build up ng muscles. Para mas tumibay agad yung katawan. Next, kapag okay na siya, medyo malaki na, mga, alam mo, sa poultry, mga 10 days na yan, medyo malaki naman na yun. O baka pwede, 10 to 15 days, gano'n, 20 grower feed na. Papalaki na ng papalaki eh. Support steady development. Yan. Parang halimbawa, yung sa bata, di ba dati, Cerelac, nung baby pa lang, kapapanganak, gatas lang. Di ba tayo, halimbawa tayo, gatas lang yung una eh. Gatas ng nanay, gatas na kapag di sanay sa nanay, gatas na tinitimpla. Ayan. Pagkatapos nun, nagseserelak ka na, di ba? Ano pa? O pagkatapos nun, pinapasubo-subo ka na ng konting kanin. O kaya ng pipino. Yung iba, carrot. Yan, pag nagkangipin na. No? Grower feed. After this, finisher feed. Optimizes weight gain and meat quality. So, pang finisher, ano? And also a layer feed. Support egg production. Ayan. So sa finisher and layer, magkaiba yon ano? Sa finisher, baka ito yung mga pang-broiler. And then layer feed, ito yung mga pang lay ng egg. Ano yung mga manok na pang itlog. Yung benefit, yung ano niya, pinaka-specific niya. Doon mo siya nilagay, yung para mangitlog na mangitlog, layer feed. Feed nutrients, syempre, yung binanggit lang natin kanina, carbohydrates, proteins, minerals, vitamins. Pag carbohydrates, energy source. Ayan. Protina for growth and repair. Halimbawa, ito yung para lumaki. And also yung pag nagkasugat o di-repair. Minerals, bodies, building blocks. Ayan. Vitamins, overall health and well-being. So, sa minerals, siguro ay sa buto ito, ano, sa skeletal system nila. Ha? And also vitamins, overall health and well-being. Yan. Hindi natin papalawakin pa, baka nga mapunta tayo sa iba't ibang uring system ng hayop. So, sa poultry feed requirement tayo, starter phase, chick required high protein, kagaya ng binanggit kanina, to support the rapid growth. The feed intake gradually increases from about 10 grams per day at the start to 60 grams by the end with starter phase, usually 6 to 8 weeks. Yan. So, ang starter phase daw po ay 6 to 8 weeks. Yan. Yan po itandaan natin. 6 to 8 weeks starter phase. Yan, para sa iba't ibang poultry po yan. Next, grower phase. The protein content is highly reduced and the feed intake increases, averaging around 70 to 100 grams daily depending on the breed. Kasi may mga breed na matakaw, di ba? May breed na hindi naman ganun katakaw. And kagaya ng mga manok natin, na mga native-native lang, mga roaming pag-alagala lang, kahit wala naman tayong feed na pinapakain, di ba? Okay lang din naman. Pero kung talagang magbi-business ka, meron ka dapat na standard na pinapakain. Pagkatapos nun, yung finisher phase,
For broiler chickens, ito yung binabanggit natin kanina, ano? Finisher phase. Ito, kaya binanggit natin na magkaiba yung finisher and yung layer phase. Dahil nga yung finisher, para siyang pambroiler siya. Okay, the finisher phase diet has less protein and more energy sources. Feed consumption can be around 100 to 160 grams per day until slaughter, hanggang sa katayin po siya. Layer phase for laying hens, the diet should be rich in calcium and other minerals. So para maganda yung itlog, ano? Matibay yung itlog, hindi mababasag. Feed consumption can be hindi mababasag basta-basta. Baka may mamiloso po diyan na ba, ay sir, paano namin niluluto yan? Hindi pa wala mababasag. So ano lang. So feed consumption can be around 180 to 200 grams to maintain the health and productivity of the laying birds. Rabbit tayo. Ayan, sa rabbits po ay hay, fresh vegetables, and pellets. Ayan, pwede naman yan. Pero karaniwan naman, dito sa amin, pag nag-aalaga kami, ano lang naman eh. Damo-damo lang naman eh. High fiber content in grass. Avoid high protein and high calcium hay for adult rabbits. For adult rabbits, pellet feeding is about 1/8 to 1/4 cup for every 5 pounds, approximately 2.25 kilogram of their body weight. So, yun lang naman, ano? Karaniwan naman dyan, kung hindi mo naman na, pero kahit ano lang, kahit na yung damo-damo lang ipakain mo, o basta may kapareha siya, dadami din naman yan. Sa baboy naman, sa starter phase tayo, given 10 to 20 kilogram until they reach 3 months of age and weigh 32 to 35 kilogram. So, masyadong madami, ano? Masyadong madami ang makakain sa feeds nitong starter phase. 10 to 20 kilogram hanggang 30 to 35. So, sa grower phase, grower feed is given until the pigs reach 60 kilogram. Kapag nag 60 kilogram na yung baboy, grower feed yung pardon. Sa finisher phase, um, kapag binanggit naman yung 80 to 90 kilogram, anong tawag sa kanya? O di finisher phase. Pag 60 kilogram yung na-reach, grower phase yon. Kapag 30 to 35 kilogram na yung baboy mo, starter phase pa rin yun. Yun lang na may tandaan ninyo, ano? Sa ruminants tayo, yan basta ruminants, pag binanggit yung ruminants, ito yung mga hayop na merong apat na chamber sa kanilang stomach. What do we mean by apat na chamber, ano? Kung mapapansin ninyo, yung mga, halimbawa, yung kambing, nguya ng nguya, nguya ng nguya. Bakit? Kasi nga, dinudurog nila ng mabuti yung dahon, yung mga damo na kinain nila. And then also, yung apat na chamber na yon, doon nila napupunta yung kinakain nilang damo. Paulit-ulit lang na parang niluluwa, kakainin, ngunguyain pala ng mabuti hanggang sa matunaw or hanggang sa digest, pwede na siyang ma-digest ng kanilang panunaw. Sa maintenance, usually 2 to 2.5% of animals' body weight in daily dry matter feed. Growth increased to 3% of the body weight. Lactation can be 3 to 4% of the body weight depending on milk production levels. So, tandaan nyo lang yung mga figures dyan, baka lumabas sa exam. O, yun lang naman yung kailangan yung matutunan. So, feed conversion ratio tayo. A standard metric for measuring the efficiency of livestock production, calculated by dividing the weight of the feed consumed by the weight gained by the animal. So, ito lang naman yung FCR. Okay? Lower FCR values indicate more efficient livestock production. So, FCR, feed conversion ratio, ibig sabihin nun. So, ang keyword niya, lower FCR values. So, pag mas mababa daw yung makakompute na FCR values, ang ibig sabihin lang daw nun ay more efficient livestock production. Mas maraming production ng livestock. Ang computation niya, FCR is equals to total feed or kilogram over total weight gain. Kung ilan yung nadagdag sa timbang. So, ang ibig sabihin lang naman ng computation na yan, habang mas marami kang pinapakain, mas nag-grow, mas nagbe-benefit yung alaga mong hayop. So, yun lang naman siya. So, methods of feeding tayo. So, meron tatlo dyan. Restricted,
ad libitum, and combination. Ano ibig sabihin yan? Restricted feeding controls growth and manages cost. So dito, um, nakokontrol mo yung growth. No, bakit? Kasi meron kang restriction. Anong oras mo siya dapat papakainin? Anong oras ganito? Anong oras mo siya bibigyan ng ganito? Ng vitamins, minerals, and etc. Basta ikaw, kontrolado mo yung environment. Restricted. Kapag libitum naman, feeding, allows free access to food. So, halimbawa, naglagay ka ng pagkain, bahala na silang kumain ng kumain. Kung magutom sila, o ganito, ganyan, free. Free ang access sila sa food. Kapag combination feeding naman, balances growth and health needs. So, nag-ano ka, um, kinombine mo yung restricted and ad libitum. So, nagkakaroon ka ng balance na timing. No? So, kinokontrol mo yung growth nila. So, kasabay nun, access yung free. For example, meron kang oras ng pagpapakain, pero nung naglalagay ka pa rin ng feed na pwede nilang makain kung sakali man na gusto nilang kumain pa. Lalo sa poultry, ano. So, feeding strategies, meron tayong i-share lang dyan, understanding animal nutrition needs. Dapat alam mo kung ano yung kailangan ng alaga mo. For example, broiler, pangkatay. So, ang ipapakain mo or i-integrate mo na nutrition is yung mga high protein, mataas sa protina para sa kanilang growth and development. Ano pa? Quality of feed. So, iba-iba ang quality ng feed. Kasi yung iba, kung ano lang, mga darak lang din na pinormang feed, walang sustansya. Feed formulation and diversity. Ito, makikita nyo sa mga feed. Makikita nyo sa sako ng feed. Yung feed formulation. And also yung diversity, iba-iba. So pang ano ba siya? Pang baboy ba siya? Pang ibang uri, pang maraming uri ba siya ng hayop? Ganyan. For 'di ba kasi yung halimbawa yung baboy, maraming uri. Pwede ba siya sa lahat ng uri ng baboy? Yung diversity. Monitoring and adjusting diets. So ito yung parang restricted kanina, no? Restricted feeding. Ayan, mino-monitor mo and ina-adjust mo yung diet sila. Kung kulang yung ano nila, yung timbang, kailangan mo magdagdag ng pagpapakain or yung oras ng pagpapakain or dagdagan mo yung kinakain nila, yung kilogram ng kinakain. Economic and environmental sustainability. So, kung hindi ka namamatayan ng hayop, masusustain mo. Masusustain mo yung alaga mong hayop. So, mayroon ka may bebenta sa market. Kapag may naibebenta ka sa market, merong gagamitin or mako-consume yung mga consumer. So, puntahan natin yung occupational safety and health. So, OHS. So, pag-aalaga kasi ng mga, o sa paghahayupan, maraming mga, ano yan, hazard and mataas yung risk. For example, anong halimbawa ng hazard? Yung ma-expose ka sa mabahong environment. Kapag na-expose ka sa mabahong environment, pwede ka magkaroon ng respiratory problem. So, kalo kapag hindi ka marunong maglinis ng, pero dapat, as a owner, kailangan marunong ka maglinis or magpalinis. Yan. Ano pa? Hazards sa mga, di ba, madulas. Dahil basa yung dumi sa yung dinadaanan, madulas. Hazard yon. At marami pang ibang mga hazard. So, isipin na lang ninyo kung gusto niyo mag-isip dyan. So, understanding the risk, ayan, pinaliwanag ko na. Ngayon lang, yung binabanggit ko lang, ano. So, kailangan, para mabawasan yung risk, yung porsyento pwede tayo ma-expose sa hazard, so kailangan natin ng PPE or yung personal protective equipment. So, safe handling of feeds and equipment, hygiene and disease control. Ito medyo malala ito kapag hindi na control yung disease control. Bakit? Kapag nagkasakit yung isa dyan, maaaring mahawa po yung ibang mga kasama niya sa farm. So, anong magiging tendency? Mamamatay, magkakasakit lahat. Malulugi ka na. So, ito veterinary medicine or EVM encompasses the use of traditional knowledge and natural remedies for animal, healthcare and nutrition, including the use of medical plants and natural supplements in feed. This innovation, yung ethno-veterinary, not only enhances the health and well-being of animals through holistic methods,
but also supports environmental sustainability and the preservation of biodiversity. So ito po ay isang uri ng product based na naging produkto ng isang research, yung ethno-veterinary medicine. So ipaliwanag pa natin. Ano ba yung ethno-veterinary medicine? Encompasses the use of traditional knowledge and natural remedies for animal healthcare and nutrition. Ibig sabihin, organic, hindi agad puro chemical. Ano po? Hindi puro chemical. So, ano yung kanina? Yung Agriculture Act of 2010. Yung Organic Agriculture Act of 2010. So, take note nyo na lang yan, Organic Agriculture Act of 2010. So, ito ay naglalayon na ang gamitin, no? Na gamitin ng mga agriculturists, yung mga nag-aalaga po natin, ay ang mga organikong pamamaraan. Hindi po yung puro chemicals, hindi po puro dun sa chemical umaasa. Ayan, dun sa organic, ibig sabihin natural, mga remedies, mga panggamot. Ayan. Including the use of medical plants, medicinal plants, and natural supplements in feed. Ito, halimbawa, sa mga nagsasabong. Ayan, yung manok nila natamaan sa mata, o pinapatakan ng kutsay. Kung alam niyo yung kutsay, panggamot sa mga sugat. So this innovation not only enhances the health and well-being of animals through holistic methods. So ibig sabihin lang naman yan ay hindi mo na kailangan pang gumastos. Kasi nga, medicinal plants. So nandiyan lang sa tabi-tabi, medicinal plants. But also supports environmental sustainability and the preservation of biodiversity. Okay. Okay, yun na po. Punta tayo sa lesson number 2. Yan. Lesson number 2 tayo. Farm waste management for poultry and livestock animals. Ang tanong dito, yung bang dumi ng mga hayop may pakinabang pa ba? Kaya mo bang gawan ng pakinabang yon? O yun lang ay itatapon na lang na walang pakinabang? Yun ang pag-aaralan po natin. So what role do feed and waste management play in the sustainability and profitability of poultry and livestock production? And how can we optimize these practices for environmental and economic benefits? So meron bang pakinabang ang dumi ng hayop? So siguro ikaw iniisip mo na ngayon, meron. So tama ka, meron talaga, no? Hindi lamang sa environment para maging malinis ang environment and also profitability pa. Pwede mo pang pagkakitaan. Okay? Farm waste management. Ayan, kung mababasa nyo yung nasa picture, recycling center. Ayan. Nire-recycle. Si Dr. Jane Goodall, ay parang batang-bata pa itsura nyo, sayahin. Si Dr. Jane Goodall, kilala siya sa kanyang groundbreaking work in primatology, ethology, and anthropology. So siya ay isang socialistic na tao, no? Magaling siya makisama o researcher siya na talagang nakikisalamuha. Ayan. Sa iba't ibang environment. She emphasizes the importance of integrating waste management into farming operations to protect natural habitats and biodiversity. Yan. Her works demonstrate how effective waste management can contribute to the health of livestock and poultry farms and the surrounding ecosystems. So yung kanyang work ay nakapokus sa pag-aalaga ng environment and also sa pagko-contribute doon sa well-being sa well-being ng mga hayop, no? Okay? So farm waste management tayo. Process of handling waste produced by farm animals such as chicken, goats, and cows. So, saan pa kaya po pwedeng gamitin yon? Ito karaniwan naman, manure.
bedding, feed leftovers, and more. So, nagiging pataba po siya. Okay? Pwede po siyang gamitin as a manure. Na pwede siyang maging pataba. Prevent environmental pollution and maintain a healthy ecosystem. Ayan, pataba po siya sa halaman at dahil dito ay nababawasan, no? Yung mga environmental problems kagaya ng air pollution. O sige, punta ka sa isang manukan. O, ano ang magiging amoy doon? Kung hindi mo nililinis ang dumi. Sa babuyan, kung hindi mo minamanage ang dumi. O gaano kaalingaw sa yun. Di ba pinag-aralan natin nung nakaraan, kailangan mga 50 meters away from the high road, sa mga road, no? Dapat malayo sa bahayan kung ikaw ay magtatayo ng isang paghahayupan, yung location dapat malayo sa pamayanan kasi talagang mabaho ang dumi ng hayop. Lalo yung mga pinapakain ni feeds. Mabaho talaga yan. Yan. And also, banggitin na rin natin yung peste. Siyempre kapag madumi, yung puro dumi, lalangawin. Kapag maraming langaw, maraming worms or yung maliliit na puti-puti na iniitlog nila. So yung uod, ika nga. Kasi yun yung nagiging langaw din eh. So madaming uod, nakakadiri naman. And also nakakapag-contribute ito sa pag-grow ng mga pathogens. Alam naman natin na basa ang dumi ng iba't ibang hayop. For example, ng manok and basa. O nakakapag ano to ng mga pathogens. Ibig sabihin ng pathogens yung mga microorganisms na lang. Ayan, para maintindihan ninyo. The farm animal disease outbreaks. Ito, karaniwan na itong nakaraan lang po ay African swine fever dahil dito nga ay pinalibing ang napakaraming mga baboy kasi nagkamatayan. O, ano, pinalibing na. Sinunog pa yung iba. Foot and mouth disease. Ayan. Hog cholera. Newcastle disease in poultry. Avian influenza. Avian flu or bird flu. Yan. Kung natatandaan niyo yung mga terminologies na yan na naganap nitong 2020, kung daw nagkakamali, 2020, 2021, ayan. Yan po yung mga lumaganap na mga sakit sa mga hayop, lalo sa baboy at manok. African swine fever, yan, tsaka yung avian flu. Ayun nga, 2019 pala. Sumobra pala ako ng taon. So, sa African swine fever, ayan, highly contagious disease first detected in the Philippines. So, nagmula dito sa Pilipinas daw. Leading to massive pig culls. Ayan, pinapatay ang maraming uri ng maraming mga baboy. Kasunod dito yung foot and mouth disease, a disease that emphasizes the importance of strict waste management to prevent contamination. Siyempre, halimbawa, kumakain dun sa lalagyan nila ng kainan. Siyempre, yung mga baboy, di ba, naglalaway-laway. Yung isa infected, o kinainan ng isang baboy, ma-infect na rin siya. And magtutuloy-tuloy yon. Next, yung hog cholera or yung classical swine fever. O ito daw yung classical swine fever. Iba pa dun sa African swine fever. So, nag-spread daw siya through improper waste disposal and contaminated materials. Ganun lang din yung paraan ng pagkakahawa. Newcastle disease, a contagious viral disease causing severe symptoms in birds, controlled by culling and strict waste management to prevent its spread. So, pinapatay na talaga. Avian flu or bird flu, and experience multiple outbreaks in the Philippines requiring strict biosecurity and waste disposal measures to control its spread among poultry farms. Ito kaya natakot kumain ng mga manok dati dahil sa avian flu. Diba? So, anong mga paraan natin para makontrol yung mga disease na ganyan? So, syempre, yung hygiene, no? And also yung quarantine protocols. Kung kailangan ng papatay, hayop, ipapatay na kasi hahawa pa yan. Ano pa? Hygiene nga. Ayun, paglilinis. Feeding. Yung sa feed mo, dapat ay malinis pa rin or maayos or quality. Sabihin ng quality. And waste management education for farmers. So, dapat ay nag-a-attend ng iba't ibang mga seminars para sa gayon ay aware sa iba't ibang uri ng sakit at po mga pwedeng mag-cost po nito. Surveillance and monitoring systems. Kung ikaw ay walang CCTV, so ikaw yung magmamanual na mag-check nun. Technology adoption for waste processing and disposal. So, dapat ay techie, ano? Techie or maalam sa technology na rin.
Pero nasa sa atin pa naman yun kung gusto nating mag-aral ng maraming maraming mga bagay. Sa types of farm waste, ano daw ang uri? Manure. Ito yung mga dumi ng hayop, tinatawag na manure. Feed waste, yan, yung mga tira-tira. Organic waste, yung mga pinapakain mo na, halimbawa, alam niyo ba yung term na hugas? Yan, yung mga tira-tirang pagkain na pinapakain sa mga baboy. Ayan po. Tsaka yung inert waste, yan, yung mga pinagplastikan, yung pinagsakuhan, at ano pa, yung wastewater. Di ba? Kapag naglinis, siyempre madumi na yung tubig nun. So, dapat nakokontrol po natin kung saan po dapat yun mapunta or tapon. Yan, pinaliwanag ko na rin. Meron naman pala dito. So, sa ecological solid waste management po tayo. Ito ay isang batas, no? Nakapokus siya sa pagmamanage ng biodegradable farm. Yan. Yun yung pinaka-keyword niya. Pag nabasa po ninyo sa quiz, yun, biodegradable farm po siya. Waste like animal manure and feed leftovers. So, dapat ay, di ba nga, binanggit po natin kanina na yung layo, ano, merong layo ang pagtatayo ng isang farm or yung mga barn or yung tirahan ng mga hayop, lalo na yung mga baboy, ano, dahil medyo mabaho. Yan, magreklamo ang mga kapitbahay, pwedeng maipa-barangay. Sa promotion of composting and proper disposal methods, compost pit. No, ibig sabihin, may guhukay tayo, mag, doon pwedeng itapon yung mga manure, or yung mga tira-tirang pagkain. Yan. Pwede doon itapon para nang sa gayon, pag lumipas yung mga 5 taon, 10 taon, pwede mo na siyang magamit as pataba. No? Development of composting and recycling facilities. Ayan, binanggit na rin naman natin yan. Yan lang naman ibig sabihin nun. Setting up material recovery facilities and properly collecting and disposing waste. Oh, ayan. Ang ibig sabihin lang po niyan, huwag kung saan-saan magtatapon ng mga kalat o ng basura. Fines or imprisonment for littering or improper disposal, syempre, pagka nireklamo ka, kulong ka. Hindi naman kulong agad. Meron lang mga fine dyan. Legal consequences for unauthorized transport or dumping of waste materials. Ito, kung halimbawa, nung nabalita, yung mga basura na galing sa ibang bansa, o na pinadala sa bansang Pilipinas o pinapabalik ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansang pinagmulan nito. So may mga legal consequences kasi pagka illegal yung ginawa ng isang tao. Alam naman natin po 'yan. Restriction on the production, distribution, and use of non-environmentally acceptable packaging with potential fines or revocation of business permits for violators. Understanding and adhering to this act is fundamental for any successful farm waste management program. Yan. Ano po yung batas po na yan? Tandaan nyo lang po yung Ecological Solid Waste Management Act, yung or ESWMA. SWMA. Ecological Solid Waste Management Act. Yan, na naglalayon na mapanatili na malinis ang environmental o yung environment po natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga batas o ng mga parusa sa mga illegal na gawain, lalo pagtatapon ng basura, yung hindi marunong maglinis, and also mabawasan yung mga waste na po pwedeng maging kalat, no, kagaya ng mga sako, plastic na pinaggamitan. Yun po. So, sa effective strategies in waste management po tayo. Source reduction, ayan. Minimizing waste generation, precision, feeding, and efficient resource use. So, halimbawa, dati ba, lagi kang bili ng feeds. So, kapag lagi ka bili ng feeds, maraming sako na mapupunta sa'yo. Kasi sako nakalagay yun eh. So, kung ikaw ay magiging babalance ka, halimbawa, gagamit ka ng organic na pakain, gagamit ka ng feed, so mababawasan yung pagbili mo ng feed, mababawasan yung mga magiging kalat mong sako. Reuse and recycling of waste materials. So, yung alimbawa, yung sako na yon, bili ka nga ng bili, pero ginagamit mo naman sa ibang bagay. So, nare-recycle. So, hindi siya nagiging kalat. Composting and organic waste utilization. Ito, yung mga organic waste po natin. Yung mga, for example, yung mga manure. Ano pa, yung mga
tira-tira yung mga leftovers na mga nabubulok na bagay, yan. Pwede mong gawing compost. Pwede mong itapon sa isang hukay, tapos yun yung magiging compost pit mo. And after several years, pwede mo na siya magamit. Pwede mong hukayin para maging pataba mo na sa mga halaman. Yan. So now that we understand the importance of waste management, so ito lang din binanggit natin, Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Yan. Okay? So did you know that the Philippines Ecological Solid Waste Management Act of 2000 was a response to a tragic garbage slide in Payatas, Quezon City? So kaya daw nagkaroon ng Philippine Ecological Solid Waste Management Act of 2000 dahil nagkaroon ng tragic garbage slide, no? Parang gumuho yung garbage, yung mga basura. Saan daw? Sa Payatas, Quezon City. And nagresulta ito sa pagpatay o namatay yung 200 people and buried thousands of houses in Sitio Pangako, which was home to at least 3,000 informal settlers. So, nagkaroon ng bundok na basura, landslide to, garbage slide, no? Natabunan yung tao. And dahil doon, siyempre, yung nasuffocate siguro, natusok ng maraming mabasura, at ibang bagay na makakapatay sa kanila, ay namatay yung 200 people doon. So this event highlighted the urgent need for improved waste management practices in the country. So hindi naman kasi habang buhay ay tambak lang ng tambak. So kailangan ng recycling program and also mabawasan yung source ng basura and mamanage yon. So you can contribute to ecological solid waste management in farm animal production by initiating or participating in school projects focused on sustainable farming practices. So simple lang po ang gustong ituro ng lesson po natin. Huwag po tayong magkakalat. Aralin po natin or lagi po nating isa-isip yung 3R, yung reduce, reuse, and recycle. So sa simpleng, halimbawa bumili ka ng siomai, yung pinag-cup mo ay hindi mo tinapon lang, hindi mo itinabi dyan sa hagdan or hindi mo ibinagsak sa hagdan, no? Nilagay mo sa tamang tapunan. Okay? Sana matutunan po yun at ipakita nyo palagi sa ating mahal na paaralan. Yung pagmamahal, yung paglilinis. So hanggang dun po ang ating lesson 2. Let us go to the last topic of this unit and also the last topic in this quarter. So, titled Products and Byproducts of Poultry and Livestock Animals. Ano ibig sabihin nito, sir? So, ito yung nagiging produkto ng mga hayop. Bigyan ko na kayo ng hint. Yung manok, itlog. Ano pa? Mga byproducts ng manok. O nagiging ano siya? Ah, lechong manok, 'di ba? Pagkain. Ano pa? Um, 'Di ba yung itlog, pwede mong gamitin sa pagluluto. Ayan. So marami siyang pwede maging byproducts. O sa hayop naman, o yung gatas nila. Yung gatas nila pwedeng maging ano 'yon? Pwedeng maging cheese, yung ibang gatas. Ayan. Ano pa? At marami pang iba na maging byproduct. So pag-aralan na lang natin kung ano nga ba yan. Huwag ko na isa-isa yun, baka matapos yung lesson natin ng 2 minutes. So what role do feed and waste management? Ito, binanggit na lang natin kanina, inuulit lang. So livestock products, kung mapapansin po ninyo, meron siyang medyas, may medyas dyan. Ayun, mga himulmol, mga tali. May cheese pa dyan. No? Ewan ko kung cheese yan o parang ano siya. Ano ba yan? Sa tingin nyo. Meron din yung gatas. Ayan. May pang ham. Ayan. Kasarap yan. Kung tunay. Ayan. Puntahan muna natin si Dr. Mark Post. Ayan, may hawak siyang ano yan, burger. Ayan, burger. So si Dr. Mark Post, a Dutch pharmacologist and professor of vascular physiology, is the pioneer behind the world's first lab-grown burger. Ayan. Ano daw yung naking contribution po niya? Ah, world's first lab-grown burger. Ayan.
showcasing the potential for cultured meat as a production alternative to traditional livestock farming. So, gumawa siya ng cultured meat. Okay? So, hindi siya natural. Okay? Cultured. Yun. Lab grown, ibig sabihin. Si Dr. Post aims to reduce the livestock carbon footprint. So, ibig sabihin lang nun, gusto niyang bawasan yung, gusto niya maging kakompetensya ng mga farmer po natin. Yun, parang ganun lang. So, minimizes land and water usage. Pero mayroon siyang gustong i-point out. Alin, yung minimizes land and water usage. Ewan ko kung magiging positibo to sa inyo. Kasi, for example, yung naging problema sa usapin na sa Senado din, no, na yung farm gustong gawing subdivision. So, ibis na yung farm, pwede mong pagtamnan or pagsugahan mo ng iba't ibang hayop, gagawin daw nilang subdivision. Ethical ba yon para sa ibang tao? Siyempre, para sa iba, hindi. Sa iba naman, okay daw sila, pero nasa kanilang decision nun. And eliminate the need for antibiotics and hormones in meat production. So, ibig sabihin lang, um, di ba yung hayop na, kung halimbawa yung hayop na inalagaan mo for meat production, kailangan mo ng mga feed na high in protein. So dahil dito sa ginagawa po ni Dr. Post ay mababawasan yung kagustuhan mo na mag-business pa ng mga paghahayupan. Parang negative pa rin to. Kung iniisip ko kasi ngayon, parang negative, 'di ba? Pero depende na rin siguro kung hindi na, pero kaso pas ang problema kasi hindi naman lahat kayang maging scientist na gumawa ng sariling burger na culture, 'di ba? O yung meat, kahit anong uri ng meat. Yan, mahirap. Lalo sa mga Pilipino, hindi naman ganun katalino and also hindi naman ganun kadami. Hindi naman tayo techie, ano? Hindi rin naman tayo ganun kayaman, 'di ba? Para bumili or gumawa ng iba't ibang uri ng machine lalo sa mga regular farmer po natin. Maliban na lang kung maglalabas sila ng machine na talagang accessible para sa lahat o pwedeng ma-convert yung pag-aalaga ng hayop sa paggawa na lang, sa paggamit na lang ng ganon, yung cultured meat. Yan. Yan. Next natin. So, poultry and livestock products. So, primary resources that serve various purposes. So, siyempre, yan, kung walang manok, o walang fried chicken, si McDo at si Jollibee, pati si Chowking at iba't ibang mga nagtitinda ng manok. And also yung mga byproducts ng manok. Importance in food, clothing, and essential needs, livelihood of many Filipinos. So dito, ang gusto nilang tukuyin is yung food security and also yung employability and also yung employment pala. Yan, employment rate. So dahil meron kang byproducts na manok, na galing sa manok, meron kang pwedeng maging trabaho. Pag meron kang trabaho, sustainability yon. So magkakaroon ng trabaho, may pera. May pambibili ka ng ibang bagay. So, yan. Livelihood, pangkabuhayan. So, chicken meat. Poultry products, yung chicken meat, whole chickens, chicken parts, breast, thigh, wings, and ground chicken. Duck meat featured in specialty dishes. Quail meat considered a delicacy and used in gourmet dishes. Chicken eggs, so ayan, available as fresh, salted, and pasteurized liquid eggs. Sa duck eggs, used for balut and making salted eggs. Ayan. Quail eggs and garnishes in dishes and salads, popular street food. Kaso hindi yata nabanggit dito yung, ano yung tawag, lamog tuloy. Nasa isip ko lamog. Ano yung tawag doon? Penoy, ayun. Ayan, masarap yung penoy. So, livestock product tayo sa mga livestock. Pork. So, pag sa pork is central to Filipino cuisine. Pork cuts or belly, shoulder line, loin pala. Ground pork and processed products. Ayan. Nagiging halimbawa, nagiging ano na siya, longganisa, ano pa, ah, binabad,
At marami pang iba. Rabbit meat naman, to known for lean quality. To malaman daw, lean, ano? Used in gourmet dishes lang siya. So sa beef tayo, used in special dishes, beef cuts or ribs, sirloin, ground beef, corned beef, and cured beef. Goat meat tayo, flavored in dishes with strong flavors, available in wet markets and halal shops. Sa milk naman, used in beverages, dessert, fresh and processed dairy products, cow's milk, powdered milk, condensed and evaporated milk, and dairy-based products like yogurt and cheese. Sheep, sheep's wool. The natural fiber comes from the fleece of sheep, clothing, blankets, insulation, and soundproofing materials. Yan yung mga byproducts ng livestock. Yan. So, sulat nyo lang yon and i-notes nyo para meron kayong matutunan lang. Poultry byproducts ulit. So, feathers used in feed, decorative items, textile. So, pwede mo siyang gawing pang design. Ayan, kagaya nung nakikita nyo sa larawan. So, chicken feet rich in collagen, delicacy in cuisines. So, ito lagi naman, at ang tawag dito ay down. Pagka up and down, head and foot. Head and feet pala. Head and foot. Ayun. Parehas lang din naman. Pag isang manok, ay isang manok to, isang paa, foot. Pagka maraming manok, feet. Ay pag maraming paa ng manok, feet. Ayun, nalito na ako. Eggshells, calcium supplements, natural fertilizer, crops, and household cleaners. So, itandaan nyo lang yan. Poultry manure, organic fertilizer, processed into biogas. So, hindi lang siya pataba, ano? So, yung pag nabubulok kasi yung mga dumi, nagpo-produce siya ng mga gas. Kung daw nagkakamali, methane. So, yung methane ay combustible ba yun? Nasusunog, ayun. Madaling masunog, ayun. So, pwede mo siyang gawing pangluto. Blood meal, organic fertilizer, and feed additive. Boost crop yield. Yan. Sa pataba. Gizzard and intestines. Ito, ihaw-ihaw. Used in Filipino cuisine as adobo, sinigang, and isaw. So, ito, nakatikim na rin ako ng sisig na isaw. Diyan lang sa tabi ng dyan sa mga nagtitinda dyan sa malapit sa Nela. Ayan. Poultry offal, nutrient dense, used in dishes and pet food production. Ayan. Next. Ayan. Poultry and livestock byproducts, secondary byproducts, byproducts lessen environmental footprints. Used in agriculture, fashion, and other industries, promotes resource conservation. Sa livestock tayo. Tapos na tayo sa poultry, livestock na. And bone and horn. So ito, karaniwan, nagiging design lang naman ito. Ano? Leather. So nagiging marami yan. Leather jacket, leather shoes, belt. Meron ding leather na pantalon. O, yun, marami siyang pwedeng paggamitan. Gelatin, ayan. Ito ay ginagamit as gelling agent in food products, pharmaceuticals, nagiging gamot daw. No. Okay, blood meal and bone meal. Organic fertilizers and feed supplements. So, ginagamit din siya as organic fertilizer and feed supplements. Manure. Ayan, kadami. Paulit-ulit nila yung manure. Pataba. Yung dumi po nila, ginagawang pataba. So, tallow for candles, soaps, and cooking oil. Sige, mga fats ito, yung mga fats ng iba't ibang uri ng livestock. Animal feed processed from blood, bone, and trimmings. Yan, yung mga pinaggupitan. Craft materials used in traditional crafts or cultural artifacts. Yan. So, yung nagiging design. So, nakikita naman ninyo, yung lalo sa mga ethnic group, di ba? May mga ibang sinusuot pa yung bone, yung pinaka-skull, sinusuot pa. Di ba? Intestines tayo, used in sausages, casings, and surgical ligatures and sutures. Also in string for musical instrument, tennis rackets, and archery bows. Ayan. So economic significant, dahil lang
Nagkakaroon ng mga byproducts o maraming mga pwedeng ibenta, pwedeng maging trabaho yung tao. Yun lang naman economic. Basta economic, ito yung mapapaunlad mo, yung pangkabuhayan. Maraming employment. Ayan, mataas ang economic standard. Environmental significance. So dahil nga um, nagkakaroon ng byproducts, for example, yung dumi, nare-recycle, nabibigyan mo siya ng maraming paggagamitan, hindi lang siya nagiging basta dumi lang. Hindi siya basta nagiging kalat lang. So nagkakaroon ng impact sa environment. So magandang impact, positive impact sa environment. Kaya mahalaga 'yon. So the innovation is spearheaded by Dr. Pose involves creating meat directly from animal cells. So dahil daw sa animal cells, 'yon, nakapag-create siya ng cultured meat. Without the need to raise and slaughter animals. Hindi na kailangan na patayin ng animals, kundi kukuha lang ng animal cells. So this process, known as cellular agriculture, involves harvesting muscle cells from a living animal, then nourishing these cells in a bioreactor where they grow and multiply to form muscle tissue, essentially meat. So this method has the potential to transform the meat industry by offering a more ethical, environmentally friendly, and sustainable way of producing meat, with the first lab-grown burger being debuted in 2013. So ito ay positibo. Yes, positive siya. Kaya nga lang, binanggit ko nga kanina na baka mawalan ng trabaho yung ibang mga farmer. 'Di ba? Kasi nga, magiging kakompetensya nila itong culture-based na paggawa ng meat. Imbis na kailangan ng katayin, 'di ba? Imbis na kailangan ng kakatayin. So kayo, prepare nyo ba na cultured meat ang kakainin nyo or yung natural na meat? Yan. Nasa inyo din naman yan. Innovation. Yan. Maraming mga pagbabago. No? Kagaya nga niyan, nagkaroon na tayo ng first debuted in 2013 na cultured meat. Yung first, sinasabi na nga dyan sa lesson natin. First burger na kinultivate or kinultured yung meat or ginawa lang yung meat sa laboratory. So did you know that chicken feathers are not only used for bedding but also in creating traditional costumes for festival? So ginagawa daw costume. These costumes are often seen during vibrant celebration like the Ati-Atihan Festival in the Philippines. Yan. Kagaya ng binanggit ko kanina, matuto tayo ng tamang pag-aalaga sa environment po natin. Lagi tayong dapat na maging aware. Yan, sa paligid, linisin natin yung mga dumi, yung kalat, dapat matuto tayo na wag na magkalat. May mga basurahan naman tayo, no? Yung mga simpleng pinagbalatan ng candy nga lang, dapat di natin tinatapon, di natin sinisiksik kung saan-saan. Yan, yung mga pinagbabalgaman nyo, lalong hindi nyo dapat ilagay sa upuan. Yan. Okay po, sana nagkakaunawan tayo. So, yan. So, grade 7, so that is our lesson in Unit 6, lessons 1 to 3. So, sana ay marami kayong natutunan sa pagtalakay natin mula Unit 1 hanggang Unit 6. So, posted na ito sa inyong FB group, pati yung quiz link. Basahin nyo. Sir, ano po ba ang gagawin? Sinabi ko na nga po na ang gagawin nandun sa FB group. Nakalagay na po lahat ng tanong po ninyo na maaaring itanong nandun na po sa FB group. Ah, pagsakitan na lang ninyo na basahin talaga ng dahan-dahan, basahin ninyo hanggang sa maunawaan ninyo yung mga binabanggit doon. Madali lang naman po, hindi naman po nagbabago yung magiging gawain nyo mula Unit 1 hanggang Unit 6. Bahala po kayo kung paano nyo ipepresent yung mga natutunan ninyo. Na po, ito, bigyan ko kayo ng, bago matapos ang lesson na ito, bigyan ko kayo na ulit ng paalala kung paano nyo gagawin. So, syempre, una, kailangan nyo pumunta sa FB group, no? Kailangan nyo, pangalawa, kailangan nyong basahin yung direction hanggang sa dulo. Pagkatapos nun, nandun naman ay gagawin nyo. So pagka binasa nyo,
O dapat na unawaan ninyo. Pangatlo ay panoorin nyo na yung video na yung ganito mga video. Pagkatapos nyo mapanood ang video, dapat nga pala habang nanonood kayo, gumagawa na kayo ng notes, nagno-notes kayo. Pwede namang i-post-post to. Dapat nga sa bahay nyo ginagawa. No? And also, yung mga performance test ninyo, dapat nagagawa nyo na. Ito nga yun, yung binabanggit ko. Yan. Kailangan nagno-notes kayo. Pero kung tamad kayo manood ng ganitong video, so pumunta lang kayo sa sinend ko sa group chat po natin. Ayan, i-click nyo lang yon yung link na link nitong video, i-post nyo lang doon sa summarizer. So, i-summarize nyo. O, pwede nyo nang, ano yun, sulat. Pero, kung, wag yun lang yung isa-send nyo. Kundi, isulat pa rin ninyo sa notebook or paikliin nyo pa hanggat maaari. Kasi baka masyadong mahaba. So, pagkayari nyo pong magkaroon ng notes, o yung batay sa notes nyo, gumawa po kayo, mag-isip kayo kung ano yung gagawin nyo. Kung tutula ba kayo, kung kakanta, sasayaw, short film, yun. Pwede nyo rin makagrupo yung ibang section. Bahala po kayo. Wala namang problema sa akin yun. Basta magtulungan, makatapos ng gawain, okay lang yun. Tapos sa pagpo-post, dapat ipinopost nyo kasama yung mga members, mga pangalan, mini-mention nyo doon. Sa comment section, pag na-comment nyo na, yung notes ninyo, i-reply po ninyo. Dun sa, di ba, nag-comment kayo ng video ninyo, ipinasa nyo yung performance task, yung video presentation. Sa comments, dun sa kinoment mo na yon, may reply doon. Doon mo i-upload yung mga notes mo. Picturean mo, screenshot mo kung sa cellphone mo ginawa. O yan. Yun na yung i-upload mo sa reply section. Nagkakaunawaan ba? Sana naunawaan mong mabuti. At hindi mo tinulugan yung ganitong discussion po natin. And yun lang, maraming salamat po sa lalo na mga tumatagal hanggang sa ganitong dulo. Yan. Kung tumagal ka at nandito ka pa rin, nanonood pa rin, mag-type ka sa ating group chat ng ito. Ang isusulat nyo doon ay sa wakas, nakatapos na ako ng lesson sa TLE, quarter 2. Ulitin ko. Sa wakas, nakatapos na ako ng lesson sa quarter 2. Okay, type mo sa GC yan. Pag nakita kong tinype mo sa GC yan, o alam mo na, may plus ka sa akin sa performance task at may plus ka sa akin sa quizzes. And kung sakaling sasama ka pa sa tour, sumama ka na para tumaas pa yung grades mo sa TLE. And also, ayun, kung sakaling hindi ka naman sasama ng tour, magpa-plus ako sa magiging exam mo. So, comment it, i-message mo doon sa group chat natin. And syempre, pagka-message mo, i-mention mo ako para alam ko na kung sino yung bibigyan ko ng mga additional plus. Ano? Sana nandito ka pa rin, nanonood ka pa rin. Yan, ulitin ko. Sa wakas, nakatapos na ako ng lesson sa quarter 2. Yan. So hanggang dito na lamang ang aking discussion. Gawa na. Okay po, gawa na ng mga gawain. Have a good day. Maging masipag at laging mabuting bata at mabuting tao. Okay po. Bye-bye. God bless.